Hello. Magandang araw or magandang gabi sa lahat po ng manonood at makakapanood ng bagong upload ko na ito. Alam niyo naman po na itong channel na to ay wala halos upload at meron lang tong 47 subscriber. So hindi ko naman kasi talaga pinagpupukusan yung pinagtutuunan ng pansin yung pagbablog sa ano to. Ngunit ngayon meron tayong konting oras panahon. Why not try, no? Siguro nakita niyo na yung thumbnail kung ano yung title nito. Kaya ito susubukan ko na mag-share sa inyo ng aking experience. Nakita niyo na kung ano yung nangyari. So habang nag-share ako, panoorin niyo naman yung pagluluto ko na ginawa. Yan ay isa sa masasabi nating well-known at pambansang ulam ng mga OFW sa siguro kahit saan dito sa Middle East o kahit saan mang parte ng mundo. So yan, piniprepare ko lang yung sibuyas at patatas. Alam niyo siguro kung yan. Yan lang yung aking own version ng pagkikisa ng corned beef. Anyway, yun, tungkol dun sa thumbnail. Yun, fortunately nga po ay nawalan ako ng trabaho back 3 months ago or 4 months ago. Last January, 3 months ago. So, January 15, naka-receive ako ng email at nag-join ako sa team. Yun, 7 kami na terminate that time. So, ang reason is redundancy. Pero, anyway, hindi ko na i-elaborate. Pero alam ko na yung dahilan dahil yung company namin is nag-ship sabi nila sa ibang business at hindi na kami kailangan. Well, which is totoo naman, in the past 6 months talagang halos wala kaming ginagawa, wala kaming trabaho. So, talagang nakakaramdam na rin kami. And yun nga, nangyari. So, kailangan na, wala naman tayong magagawa. Decision yun ng management. So, ang sakit lang doon is, para sa inyong kalaman, 11 years ako nag-work sa company na yun. 11 more than 11 years from PRO driver. Nagsimula ako hanggang sa nag-excel tayo. Binigyan tayo ng pagkakataon ng previous management, kaya ginrab naman natin hanggang sa nitong natanggal ako, naging junior editor ako at yun, nasama nga ako dun sa natanggal. Ngayon, wala akong trabaho, nawalan ako ng trabaho. Tapos ang pinakamaganda rito sabihin lang natin pinakamaganda, pero actually hindi maganda dahil biglang nagkaroon ng gera dito sa Middle East. So yun, lalong humirap yung paghahanap ng trabaho. Hanggang sa ngayon wala akong trabaho, wala akong makita. Pero hindi pa rin tayo nawala ng pag-asa at patuloy pa rin tayo ng pag-apply. And then yun nga, so sa nangyari na yun, kung isipin mo parang napakabigat na nangyari sa akin. May pamilya ako dito, nandito yung anak ko, naka-under sa sponsorship ko. So talagang mahirap yung sitwasyon. But then, alam nyo, dun sa mga pangyayari na yun, dun ako nagkaroon ng parang, sabihin natin, wake up call. Yan, simula na tayo mag-isa. Pero nang wake up call ako doon na sabi ko, naging sa loob ng mga taon na nagdaan, naging masyadong panatag kami mag-asawa. Tapos may mga desisyon kami na hindi naging maganda, although may trabaho nga kami, so kaya namin siguro nagawa yun. Mga desisyon na parang pasugod, masyadong impulsive, kaya nagkaroon ng mga pagkakautang, dami, credit card, loan, nandyan lahat. So talagang sobrang, tapos saka pa natanggal ng trabaho. So talagang sobrang bigat para sa aming asawa yung sitwasyon. Pero alam nyo, dun nung nangyari yun, parang nagkaroon ako ng wake up call na as a Christian, in respect sa ibang religion, ako matagal na akong Christian. So nung nandun ako sa sitwasyon na yun, para bang napakapanatag ko na hindi ko na iniisip na nandyan si Lord para lapitan ko, nandyan si Lord para kausapin ko, nandyan si Lord para sumangguni ako. Nakakalimutan ko yata yung halos sabihin ko ng all throughout nung nandun ako sa
sitwasyon na sa trabaho ko, sobrang panatag ko na akala ko hindi na mangyayari to, hindi mangyayari mawalan ako ng trabaho. At yun nga, doon ako isip na siguro isang wake up call sa akin at isang pagpalo din ni Lord sa akin na teka, masyado ako nang naging panatag, nakakalimutan mo na ako. So yun nga po, tapos hanggang sa isang umaga, meron akong pinapakinggan na pastor, pinapanood sa YouTube din. And then na-share niya yung buhay ni Joseph, kung paano yung buhay niya simula nung kabata niya hanggang sa bininta siya ng mga kapatid niya, tapos naging slave siya hanggang sa maraming pagsubok na dumating sa kanya, pero lahat yun stage by stage na po nalagpasan niya hanggang sa maging pangalawa siya sa pinakamataas sa Egypt. Tapos yun nga, yung totoong titingnan mo, yung mga struggle niya na yun, hindi siya sumuko, hindi siya bumigay, basta nagpatuloy lang siya sa pagtitiwala ng Diyos. At alam niya na kung katulad yung sinabi sa mga kapatid niya, yung ginawa ng mga kapatid niya sa kanya ay inalaw ng Diyos na mangyari para mangyari din yung gustong gawin ni Lord para sa kanya, na malagay siya sa ganong sitwasyon na pangalawa sa mga kapangyarihang tao sa Egypt. So nabigla ako na sabi ko, napakaganda nung istorya na yun. Tapos ako hindi naman halos kasing bigat nung problema niya. Ang nangyari sa akin, nakalimutan ko na may Diyos tayo na nandyan para sa atin. Kaya yun, nung ko yun, na parang nabuhayan ako, nag-pray ako na talagang halos araw-araw natutuloy ako na lumapit sa Kanya. Karoon ako ng connection sa kay Lord. Although hindi ko masasabi na katulad ng dati, but at least yung reconnection, pagka sinaksak mo yung isang appliances sa plug-in, pinlag mo siya, gagana siya. So prayers can move mountain, prayers can work miracles. So alam niyo po, hindi ko masasabi na mababayaran namin yung mga utang namin dahil sobrang laki talaga. Pero in a way, meron pong ipinakita sa amin si Lord, sa aming mag-asawa, meron po siyang ipinaunawa sa amin. At yun nga pa, meron din siyang wisdom na ibinigay sa amin kung paano namin haharapin yung sitwasyon namin na yun. Dahil sa masyadong kaabalahan namin, dahil sa masyadong pagpapanik namin, dahil sa masyadong pag-worry namin, hindi namin naisip yun talaga totally. Parang wala yun sa plano, wala yun sa kahit anong mga nakalista na dapat naming gawing hakbang, wala yun. Pero yun yung biglang ipinaunawa sa amin ng Lord at ginawa namin, yun. At least para bang yung utang nandun pa rin, pero yung bigat biglang gumaan siya, na parang ngayon wala akong trabaho, pero maghahanap ako ng trabaho na hindi namin ganun kabigat iniintindi yung sitwasyon. Kaya sabi ko, napakalaking talagang si Lord, ibang kumilos pagka lumapit ka sa akin ng sincere. Sabi nga niya dun sa 2 Corinthians 12:9, hindi ako, correct me if I'm wrong, yung for when I am weak, then I am strong. Kung sa kailan tayo mahina, doon nakakakilos ang Diyos sa buhay natin. Dahil kung malakas tayo at wala tayo iniisip, wala tayo iniintindi, hindi siya makakakilos sa atin. Pero nung tayo mahina na at nandun na sa sitwasyon na lugmok, doon niya kayang ipakita yung kapangyarihan niya na hindi ko man lang naisip nung mga panahon na yun. Kaya ngayon siguro talagang lesson learned to sa amin na wag kang lalayo sa kalooban ng Diyos. Wag kang lalayo sa pagdadirect ng Lord. Wag kang lalayo sa Kanya. At lagi ka lang nakakonekto dapat sa Kanya. Dahil pag hindi, talagang mararanasan mo yung mga bagay na hindi mo maiisip kung paano malalagpasan, kung paano mo susolusyonan.
pero sa kanya baliwala yun. Napakasimple lang. Kaya yun, tulad nga nung nasa thumbnail, i-share ko lang sa inyo yun, yung mga kaganapan nangyari sa buhay namin dito. Hanggang sa ngayon ay wala pa rin trabaho, pero yung puso namin is may gaan na kaming nararamdaman, may kahit pa paano mayroon kaming peace of mind na nandyan si Lord, ginagabayan kami, pinapatnubayan kami. Kaya yun lang, i-share ko sa inyo. At sana napagtyagaan nyo na yung aking kwento. At yan, yung niluluto ko tapos na. So, hintayin ko lang yung asawa ko, mamaya kakain na kami. At sana pag may time kayo next time, nag-share ulit ako kung ano na yung status ng paghahanap ng trabaho. Kung makikita ko dito sa video na to na may nakinig o meron man nanood dito, kahit pa paano, mag-share ako. Sabot ng mga kaya ko. Una-una sasabihin ko sa inyo na hindi ako pastor, hindi rin ako ganun kalalim sa pagiging Kristiyano, at hindi rin ako cook. Marunong lang ako magluto para sa amin. So kung mga pagtsatsagaan nyo, pati boses ko, at nakita ko, mag-comment lang kayo dyan kung gusto nyo na masubaybayan yung journey na to na tinatahak namin ng aking asawa, ng aking anak. So yun, willing ako na mag-share pa rin. Basta no bashing, no bashing po tayo. Ano lang, good vibes lang at palakasan lang sa bawat isa. Yun lang naman ang purpose ng video ko na to. Ma-share na rin kung ano man yung kaganapan ng buhay dito sa ng isang OFW katulad namin. Hindi lang kami ang nakakaranas nito, for sure marami rin at baka mas mabigat pa. Pero kung ikaw man napanood mo to at hanggang dito umabot ka, kung nabibigatan ka, hindi lang ikaw ang nakakaranas yan. Tandaan mo na mayroong Diyos na nandyan sa atin palagi. Tanging mo lang gagawin ay lumapit ka sa Kanya, manalangin ka, manampalataya na kaya niyang baguhin ang sitwasyon. Kaya niyang i-turn yung struggle into blessing, yung trials into triumphs, at yung pagkabigo sa tagumpay. Kaya hindi ko sinasabi na nandun na ako sa ngayon, pero at least alam ko na sa pag-reconnect, sa pagbabalik loob sa Kanya at pananampalatayang lubos, paglapit sa Kanya, alam ko na may magandang plano ang Diyos sa ating buhay. Yan ang sabi niya sa Jeremiah 29:11. For I know the plans, correct ulit ako, talagang medyo makakalimutin ako pag yung Bible verse, pero alam ko yung verse na yun. For I know the plans I have for you, plans to prosper you, and plans to give you a good future. So yun nga, kaya patuloy lang po tayo na umawak sa mga pananampalataya na yan sa Kanya, at yung kahit niya yung gamunggo na lang, kasi laki na lang ng buto ng mustasa, yung pananampalataya ay huwag bibitawan. Kaya yan lang. Maraming salamat. Salamat sa inyong panonood, salamat sa inyong pakikinig. Kung umabot kayo sa dulo na to, at ayan, nagkasandok na ako dahil kakain na kami. Paki-like nyo na rin ang video na to, comment kayo dyan. Gusto nyo pang makarinig na sharing, kung na-uplift kayo kahit pa paano. Pero sinabi ko nga po, hindi ako pastor, nag-share lang ako ng real life experience, real life journey dito as an OFW sa Dubai, United Arab Emirates. Salamat!